Sino pa po yung hindi tumanggap kay Kristo? Taas po yung kamay. Sigurado kayo ha? Lahat po na nandito ay tumanggap na kay Kristo bilang isang tagapagligtas ng kanyang buhay. And that decision, to trust Jesus Christ as your personal Savior is the greatest decisions na ginawa niyo sa buhay ninyo. Sa buhay ko, sa buhay ng bawat isa sa atin. Yan yung pinakadakilang o pinakamahalagang ginawa ninyo na desisyon sa buhay. Ang tanggapin si Jesus Christ as our personal Savior. However, it is very unlikely that you understand the true significance of what has happened in your life. Nung tinanggap po natin si Jesus as our personal Savior, hindi po may kakailan na habang tayo ay naglalakad dito sa mundo ito, ay nagkakaroon na rin tayo ng pagkakasama. Hindi lamang sa ating kapwa, kundi sa ating Panginoon. And that, sometimes, ay hindi natin sinasadya. Amen? O minsan, nasasadya o hindi, ikaw lang nakakaalam. Diba? So, most of us, even though we have this salvation, tingkap natin si Jesus, hindi maiwasan na nagkakasala sa pag-iisip, hindi man makita sa ginagawa mo, sa iniisip mo, sa sinasabi mo. No? So, ayun. So, the purpose of this lesson is to explain briefly what took place and how your decision has affected your basic relationship to God. So, dito po sa mundong ito, meron pong dalawang family. Sino po yung may dalawang family dito? Merong legal, merong illegal. Uso yan dyan sa labas, di ba? Merong legal at yung makailan lang, di ba? Kung sa nakita ko sa Facebook, na nakuhaan ng camera. Pero ako kung nakita nyo, isang sikat at makapangyarihang tao, isang CEO, na nanood ng concert. At dahil sa concert na yun, minawasak ang kanyang pamilya. Dahil nakita sa camera na meron siya kayakap. At yung kayakap na yun, unfortunately, is not his wife. So, yun. Pero dito sa mundo nito, meron pong dalawang pamilya, spiritual families in this world. The first one is the devil's family. John chapter 8, verse 44 speaks of a group of people who are of their father, the devil. Ito po yung mga tao na yung nilalakaran nila o yung uri ng pamumuhay nila ay nakakayon sa mundo. Nandun yung kalaswaan, nandun yung pamumuhay na in short is hindi ka lumutugod sa Panginoon. At kapag kayo kami gumagawa o, sabi ng Jesus, ang iyong tatay ay Diyan. So you enter this family by birth through your physical father, who is ultimately a descendant of Adam. Genesis chapter 5 verse 3 shows that the descendants of Adam are born in Adam's image and likeness, which is that of a fallen sinner. No? Lahat tayo, sa pangalan ng Biblia, lahat tayo ay nagkasala. Lahat ng lumabas kay Eva, ay nagsasama. Naman yung kasalanan na ginawa ng ating minuto na si Adan at si Eva. No? Sila ay nagkasala sa Panginoon. The main purpose of God, kung bakit niya ginawa ang tao is to have an intimate relationship with Him.
Nandun yung pag-uusap, no? Back and forth. Nakapag-uusap yung tao ng Diyos. Ngunit naputol ang intimate relationship na yun dahil sa kasalanan, sa pagsuway ng tao sa Diyos. So ang lahat, sabi pa nga ng Romans, for all our sins and fall short of the glory of God. Walang sino man ang nakaabot sa kamatayan ng Panginoon. Lahat ay mapapanawa. Ang lahat ay mamamatay. Sabi ko. Ay ikalawang pamilya, ang sinasabi dito is God's family. Sino po ang napapabilang sa pamilya ng Diyos? Taas po ang kamay. Buti naman. Sino po yung napapabilang doon sa unang pamilya na tinanong ko kanina? Ayaw nyo, ayaw nyo talaga. So, we are, or itong pangalawang pamilya is God's family. In John chapter 1 verse 12 verse 13 says, but many as received Him, and that was your decision, to trust Jesus Christ as your Savior, to them gave the power to become the sons of God. Tayo, tinanggap po natin si Jesus Christ as our personal Savior, tayo po ay pinihiyaan ng pagiging anak ng Diyos. Amen po ba? Yes, amen. Even to them that believe on His name, which were born, not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of men, but of God. No? Ito yung tinatawag sa Galatians na born again. Sino po dito ang born again? Taas po yung kamay. Amen. Ang nabuhay ng muli. Sino po nakaranas na dito mabautismo na? Yung ilubog sa tubig, sa sapa, Ay, hindi. sa dagat, Swimming sa pool. swimming pool. Swimming So pool. yung iba sa social ka ba? Binautismo na. Saan? Ako kasi yung binautismohan ako sa dagat, Ah, maganda. maalat. Talagang linis na linis eh. Yung iba naman sa atin, no, sa ilog. Si Jesus Christ, saan siya binautismohan? Sa, Sa Numan. Sa Jordan. Jordan River. Sa ilog. Oh, sige. So, maraming kaparaanan para tayo ay mabautismohan at ako'y nalulugod sapagkat tayo lahat na nandito ay na-experience na yung mabautismohan. So, ibig sabihin po noon, pagka ikaw ay inilubog sa tubig at inahon ka, ibig sabihin nun, ikaw ay nabuhay mo. You surrender your life to Jesus. Ikaw ay sumunod na, sabi pa nga ng Galatians, no? Ang lumang pagkatao ay nawala na, at ang bagong pagkatao ay nabuhay. No? So, you also enter God's family by birth, but it is spiritual birth by your heavenly Father. John chapter 3, verse 3. Sabi ko noon, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. So, kailangan muna yung isang tao ay ma-born again, mabuhay na ulit. O kalikuran, yung mga lumang ginagawa na sinful doings, kalikuran ng 360 degrees, 360 ba? Hindi, kasi pag 360 balik lang yun, di ba? Kalikuran, ibig sabihin, huwag mo nang balikan. Kalikuran na talaga. Except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. So, yun po yung pinaka qualification para tayo ay makapunta sa langit. No? Ang mabuhay, makasama ang Diyos. Makikita niyo po natin yan in Hebrews chapter 13 verse 5, Proverbs chapter 3 verse 9, and Matthew chapter 6
verse 19 to 21. So being in God's family separates you from the devil's family. Nung tayo po ay tinanggap natin ang Diyos sa buhay po natin, we have been separate from the devil's family and we are now ay nasa pamilya ng Diyos. Naniniwala po ba kayo doon? No? Na kayo ay kabilang na sa pamilya ng Diyos? Yes. Dapat kapag ka naniniwala ka doon, dapat masaya ka. Amen. No? Yes. Dahil alam mo na, meron ka ng kaligtasan. Doon naghihirap ka ngayon, sa kabilang buhay, ay hindi ka na maghihirap. Diba? Dahil alam mo na, nakapiling mo ang Diyos. Ang mahirap doon, naghihirap ka na nga dito, no? Hirap na hirap ka dito sa buhay, no? Nandun ka sa laylayan, sa pinakalaylayan, kung namatay ka, no? Eh, naghihirap ka pa rin, nandun ka pa rin sa impyerno. Yun ang pinakamahirap. No? So, being in God's family separates you from the devil's family. Your body is now the temple of God. the Holy Spirit. Spirit. No? Tayo ay templo ng banal na Espiritu Santo. And sabi pa nga ng naririnig natin sa mga pastors natin that we are the walking Bible. So kapag ka walking Bible ka, ibig sabihin, maalam ka sa Bible. So kapag ka maalam ka sa Bible, ibig sabihin, nagbabasa ka ng Bible. Ang nakakalungkot kasi, sa bahay natin, no? Sa bahay ng iba, kung hindi man sa atin, sa bahay ng iba na lang, sige. Sa bahay ng iba, yung Bible is ginagawa lang na display. Display sa altar, no? Nalagay sa altar, tapos lalagyan ng candle. Oo. Inaalipaputan na yung Biblia. Hindi na buka, hindi na basa. Sayang. Alam niyo, mahal kayo ng Bible. Oo, mahal na. 500 plus. Mahal na nga. Diba? 1,000 plus. Tapos hindi mo lang babasahin. So, kailangan din po natin basahin yun. Hindi lang po yung display.